Ngayon ang araw ng kasal niya, pero pakiramdam ni Lena ay ito ang araw ng libing ng puso niya. Ang puting vestida na suot niya, na dapat simbolo ng kaligayahan, ay parang sapot na bumabalot sa malamig niyang katawan. Hindi si Jameson ang lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng altar. Nanginginig ang mga kamay ni Lena habang hawak ang maliit na litrato nila ni Jameson. Kuha iyon noong huling fiesta sa bayan nila, pareho silang nakangiti, mga matay nangungusap ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Ang init ng ngiti ni Jameson sa litrato ay kabaligtaran ng nagyayelong takot at pagtataksil na gumuguhit ngayon sa puso niya. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan, kasabay ng malamig na boses ng ina niya. Lena, anak, handa ka na ba? Naka-ready na ang lahat sa baba. Halata ang pilit na sigla sa tono nito, pero hindi maikukubli ang kaba. Pinilit ni Lena na tumayo, bawat galaw ay parang may pabigat. Pagbukas ng pinto, bumungad ang ina niyang si Aling Martha, na pilit ding ngumingiti, pero ang mga mata ay hindi maitago ang awa at pag-aalala. Sa likod nito, nakatayo ang kanyang Lola Flor, ang matriarch ng pamilyang De Villa, ang pamilya ng lalaking dapat niyang pakasalan. Matigas ang mukha ni Lola Flor, walang bahid ng emosyon, tanging ang awtoridad na hindi matitinag. Anong nangyayari, Mama? Lola, nasaan si Jameson? Pigil ang hikbi sa lalamunan ni Lena. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanila ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Si Lola Flor ang sumagot, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon. Wala si Jameson, Lena. Hindi siya darating. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Lena. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagbibiro po ba kayo? Kasal ko ngayon. Kasal namin ni Jameson. Hindi ito biroan, hiha, mariin itong sabi, lumapit ito at hinawakan ang braso ni Lena ng mahigpit. May mga bagay na hindi mo kailangang malaman sa ngayon. Ang mahalaga, hindi pwedeng mapahiya ang pamilya De Villa. At lalong hindi pwedeng mapahiya ang pamilya ninyo. Pero si Jameson ang mahal ko. Siya ang pakakasalan ko. Hindi pwedeng natigil si Lena nang makita niya ang pagdating ng isang lalaki sa likuran ni Lola Flor. Si Jackson, ang kakambal ni Jameson. Tahimik itong lumapit, nakayuko ng bahagya, hindi makatingin ng diretso kay Lena. Suot nito ang puting tuxedo na dapat ay para kay Jameson. Ang pamilyar na mukha magkamukhang magkamukha sila ng kakambal pero ibang-iba ang aura. Kung si Jameson ay parang araw, si Jackson ay parang buwan, tahimik, malamig, malayo. Jackson, halos pagulong na tanong ni Lena, hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Bakit ikaw ang nakasot? Si Jackson ang papalit kay Jameson sa altar, Lena, diretsyong sabi ni Lola Flor, walang kurap-kurap. Binitawan nito ang braso niya at humakbang paatras, tila binibigyan ng espasyo ang pagitan nila ni Jackson, ang pagitan na parang bangin na walang katapusan. Gumuho ang mundo ni Lena. Napahawak siya sa dibdib, hirap huminga. Hindi pwede. Bakit? Anong nangyari kay Jameson? Nasaan siya? Hindi na mahalaga kung nasaan siya, sabi ni Lola Flor, ang boses ay may diin na nagpapahiwatig ng pinal na desisyon. Ang kasunduan ay kasunduan. Ang kasal ay dapat matuloy para sa kapakanan ng lahat. Para sa negosyo. Para sa dangal ng ating mga pamilya. Dangal? Mapait na tumawa si Lena, naramdaman ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Anong dangal ang pinagsasabi niyo? Magpapakasal ako sa lalaking hindi ko mahal? Sa kapatid ng lalaking pananggakwan ako ng habang buhay. Ito ba ang dangal? Hindi mo naiintindihan, Lena, sabat ng ina niya, lumuluha na rin. Para din ito sa pamilya natin. Malaki ang utang na loob natin sa mga De Villa. Ang ama mo, hindi na nito natapos ang sasabihin, napahagulgol na lamang ito. Doon mas tumagos sa puso ni Lena ang bigat ng sitwasyon. Ang negosyo ng pamilya nila, na matagal nang nalulugi, ay nasagip dahil sa tulong ng mga De Villa. Ang kasal nila ni Jameson ang naging selyo ng kasunduan. Pero hindi niya akalain na ganito ang kabayaran ng ipagpalit ang sarili niyang kaligayahan. Tumingin siya kay Jackson, naghahanap ng kahit anong paliwanag, kahit anong emosyon. Pero blanko ang mukha nito, parang estatwa. Walang pagtutol, walang simpatiya.
Para bang isa lang din siyang piyesa sa plano ng lola niya. Jackson, sabihin mo sa akin, bakit ka pumayag dito? Basag ang boses ni Lena. Nag-angat ng tingin si Jackson. Sa unang pagkakataon, nagtama ang mga mata nila. May nakita siyang kakaiba sa mga mata nito, hindi pagkainis, hindi galit, kundi isang bagay na mas malalim, parang lungkot. Pero mabilis din iyong nawala, napalitan ng dating blankong ekspresyon. Hindi ito sumagot. Hindi na mahalaga ang mga tanong mo, Lena. Muling nagsalita si Lola Flor, may kinuha sa dala nitong maliit na clutch bag, isang dokumento at isang ballpen. Ang marriage contract. Pirmahan mo na ito. Naghihintay na ang mga bisita. Ang obispo. Ang lahat. Tinitigan ni Lena ang papel. Ang pangalan niya, at ang pangalan ni Jackson de Villa. Parang laso ng bawat letra. Napapikit siya ng mariin, bumalik sa alaala niya ang masasayang araw nila ni Jameson, ang mga pangako, ang mga halik, ang mga pangarap. Lahat gumuho sa isang iglap. Isang malaking kasinungalingan. Hindi ko kaya, bulong niya. Kailangan mong kayanin, mariin na sabi ni Lola Flor. Hinawakan nito ang baba niya at pilit na inangat ang mukha niya. Isipin mo ang pamilya mo. Ang kahihiyan na idudulot mo kapag tumanggi ka. Ang kinabukasan ninyo, wala ka ng ibang pagpipilian. Ang mga salitang iyon ay parang mga kade nang gumapos sa kanya. Walang ibang pagpipilian. Ang bigat ng responsibilidad, ang utang na loob, ang takot sa kahihiyan, lahat iyon ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang durog na puso. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang ballpen. Bawat guhit ng tinta sa papel ay parang hiwa sa kanyang kaluluwa. Nang matapos siyang pumirma, binitiwan niya ang ballpen na parang napaso. Magaling, sabi ni Lola Flor, may malamig na satisfaction sa boses. Kinuha nito ang kontrata. Ngayon, ayusin mo ang sarili mo. Ngumiti ka. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay mo, tandaan mo yan. Tumingin ito kay Jackson. Ikaw na ang bahala sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng silid, kasunod ang humihikbing ina ni Lena. Naiwan silang dalawa ni Jackson sa nakakabinging katahimikan. Hindi pa rin ito nagsasalita, nakatayo lang doon, naghihintay. Gustong sumigaw ni Lena, magwala, tanungin si Jackson kung bakit, kung paano niya nagawang pumayag sa kahibangang ito. Pero naubos na ang lakas niya. Wala nang natira kundi ang mapait na pagtanggap sa isang kasal na simula pa lang ay patay na. Tara na, halos walang boses na sabi ni Lena, hindi tumitingin kay Jackson. Naglakad siya patungo sa pinto, ramdam ang mga mata nito sa likod niya. Ang paglalakad sa aisle ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Bawat hakbang ay pahirap. Nakikita niya ang mga ngiti ng mga bisita, naririnig ang mga bulungan ng paghanga, ang ganda ng bride. Bagay na bagay sila, perfect couple, pero para kay Lena, lahat iyon ay kasinungalingan. Isang malaking palabas na siya ang bida, pero hindi niya alam ang script. Pagdating niya sa altar, inilahad ni Jackson ang kamay. Nag-alinlangan si Lena, pero sa huli ay tinanggap din niya iyon. Malamig ang kamay nito, kasing lamig ng puso niya. Ang seremonya ay isang mahabang panaginip na gusto niyang majesinggan. Paulit-ulit niyang naririnig ang pangalan ni Jackson na binabanggit ng obispo, hindi ni Jameson. Ang mga pangako na binibigkas nila sa isa't isa ay walang kahulugan, mga salitang walang kaluluwa. Nang sabihin ng obispo na, "You may now kiss the bride," parang huminto ang paghinga ni Lena. Dahan-daang lumapit si Jackson. Nakita niya ang sarili sa mga mata nito, isang babaeng basag, nawawala. Pagkatapos ay dumampi ang labi nito sa labi niya. Isang halik na malamig, mabilis, walang pakiramdam. Ito na marahil ang pinakamalungkot na halik sa kasaysayan ng mga kasal. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Jackson sa kanila, isang ngiting hindi umabot sa mata. Ngumiti rin si Lena, isang ngiting pilit, kasing pait ng apdo. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Jackson sa kanila, isang ngiting hindi umabot sa mata. Ngumiti rin si Lena, isang ngiting pilit, kasing pait ng apdo. Bumaba sila sa altar, magkahawak kamay pa rin, pero ang pagitan ng mga palad nila ay parang may yelo. Sinalubong sila ng mga pagbati, mga yakap, mga litrato.
Bawat flash ng kamera ay parang kidlat na tumatama sa puso ni Lena, nagpapaalala sa kasinungalingang pinaninindigan nila. Ang reception ay ginanap sa isang grand ballroom ng isang mamahaling hotel. Magarbong bulaklak, kumikinang na mga chandelier, masasarap na pagkain, malakas na tugtugan, lahat ng sangkap ng isang perpektong kasalan ay naroon, maliban sa isa, ang totoong pagmamahala ng ikinasal. Pinaupo sila sa presidential table, sa gitna ng pamilya De Villa at ng pamilya niya. Katabi niya si Jackson, sa kabila naman ay ang ina niya na paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya ng may awa. Sa tapat nila, naroon si Lola Flor, ang mga matay matalas, tila binabantayan ang bawat kilos nila. Congratulations, Mr. and Mrs. De Villa, bati ng isang malayong kamag-anak, lumapit ito sa table nila. Napakagandang bride, Lena. At ang gwapo mo naman, Jackson. Jackson, hindi Jameson. Parang paulit-ulit na sampal sa pandinig ni Lena ang pangalan ng lalaking katabi niya. Pilit siyang ngumiti. Salamat po. Oo nga pala, hiha, sabi pa ng babae, medyo bumubulong na. Akala ko ba si Jameson ang groom? Nagkamali yata ako ng dinig sa imbitasyon. Bago pa makasagot si Lena, mabilis na sumabat si Lola Flor mula sa tapat. Ha, Tita Choleng, baka nalito ka lang sa kambal. Alam mo naman, identical sila. Si Jackson talaga ang mapapangasawa ni Lena. May diin ang huling mga salita, isang babala na huwag nang magtanong pa. Napatango na lang ang tita. Choleng, halatang nagtataka pa rin, pero hindi na umimik at bumalik na sa upuan nito. Naramdaman ni Lena ang paghigpit ng hawak ni Jackson sa kamay niya sa ilalim ng mesa. Isang senadorias ba yun? O aksidente lang? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, pakiramdam niya ay nasusukol siya. Sinubukan niyang kumain, pero parang buhangin ang lasa ng pagkain sa bibig niya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kaibigan niya, naroon din, nakangiti, kamakaway. Gusto niyang tumakbo palapit sa kanila, isumbong ang lahat, humingi ng tulong. Pero paano? Anong sasabihin niya? Na ang kasal na pinapangarap niya ay isang malaking drama lamang? Na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi ang lalaking mahal niya? Napansin niya si Jackson na tahimik lang sa tabi niya. Paminsan-minsan ay sumasagot ito sa mga bumabati, pero laging maikli at formal. Hindi ito katulad ni Jameson na palangiti, palabiro, at madaling makapalagayan ng loob. Si Jackson ay parang may pader na nakapalibot sa kanya, mahirap pasukin, mahirap basahin. Bakit siya pumayag dito? Ano ang kapalit ng pagsasakripisyong ito? O baka naman, may gusto rin siya sa kasunduang ito. Hindi maiwasan ni Lena na isipin si Jameson. Nasaan na kaya siya ngayon? Bakit siya iniwan sa ere? Galit ba siya? Natatakot? O, may iba na siyang mahal? Ang huling tanong na iyon ang pinakamasakit. Ang posibilidad na ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isa lang palang laro para kay Jameson. Okay ka lang? Biglang tanong ni Jackson, halos pabulong, hindi nakatingin sa kanya. Nagulat si Lena sa biglaang tanong. Ito ang unang beses na kinausap siya nito mula noong matapos ang seremonya. Oo, pilit niyang sagot. Medyo, napagod lang siguro. Kasinungalingan. Pagod na ang puso niya, hindi ang katawan. Tumango lang si Jackson, hindi na nagsalita pa. Bumalik na naman ito sa pagiging malamig na estatwa sa tabi niya. Natapos ang reception na parang isang mahabang pagpapanggap. Ang first dance nila ay awkward, bawat galaw ay kalkulado, walang init, walang emosyon. Ang pag-slice ng cake ay isa pang eksena na kailangan nilang gampanan ng may ngiti sa labi. Sa bawat sandali, ramdam ni Lena ang titig ni Lola Flor, ang bigat ng responsibilidad, at ang lalim ng kanyang pagkadurog. Nang paalis na ang mga bisita, lumapit si Lola Flor sa kanila. Sumunod kayo sa akin sa library pagkatapos dito, utos nito, walang lugar para sa pagtutol. May kailangan tayong pag-usapan. Pagdating sa library ng mansyon, isang silid na puno ng mga lumang libro at mamahaling anti-gang kasangkapan na datnan nila si Lola Flor na nakaupo sa isang malaking silyang balat, tila reyna sa kanyang trono. Ang ama ni Jackson, si Don Ricardo, ay nakatayo sa tabi nito, seryoso rin ang mukha. Ang ina ni Lena ay naroon din, nakayuko sa isang sulok.
Pinaupo sila ni Lola Flor sa silyang nasa tapat niya. Muli, nakaramdam si Lena ng matinding kaba. Tapos na ang palabas, simula ni Lola Flor, ang boses ay matigas at walang emosyon. Ngayon, pag-usapan natin ang realidad. Tumingin ito kay Lena. Alam kong masakit ang nangyari sa iyo, hiha. Pero kailangan mong maintindihan na ginawa namin ito para sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti ninong lahat, hindi napigil ang tanong ni Lena, may pait sa boses. O ikabubuti ng pangalan ng pamilya de Villa. Hindi natinag si Lola Flor. Pareho lang iyon, Lena. Ang dangal ng pamilya ay dangal ng bawat miyembro nito. Hindi namin hahayaang masira ang reputasyon na pinaghirapan ng mga ninuno namin dahil lang sa isang hindi inaasahang pangyayari. Hindi inaasahang pangyayari? Napatayo si Lena. Ang pagpapakasal ko sa maling tao? Ang pagtatago niyo sa akin ng katotohanan? Lola, si Jameson po ang tumahimik ka, sigaw ni Lola Flor. Ang lamig sa boses nito ay napalitan ng biglaang galit. Wala kang karapatang questionin ang desisyon ko. O ang desisyon ng pamilyang ito. Bumantong hininga ito, pilit na pinapakalma ang sarili. Si Jameson ay may mga personal na problemang kailangang ayusin. Mga problemang hindi mo kailangang malaman. Pero Lola, pero ano, Lena, putol ni Don Ricardo, ang ama ni Jackson, sa malumanay ngunit may awtoridad na boses. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Ang kasal na ito ang magliligtas sa negosyo ng pamilya ninyo. Ang utang ninyo sa amin, malaki iyon, Lena. Ito ang kabayaran. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Lena. Ang utang na loob, ang kahihiyan, ang pamilya niya, lahat iyon ay ginagamit laban sa kanya. Tumingin siya sa ina niya, naghahanap ng suporta, pero umiwas ito ng tingin, humihikbi. Tumingin siya kay Jackson, na nanatiling tahimik, nakayuko, tila walang pakialam sa nangyayari. Ano pong gusto niyong mangyari? Tanong ni Lena, ang boses ay pagod na at puno ng resignasyon. Simple lang, sabi ni Lola Flor, bumalik na ang dating lamig sa boses. Magsasama kayo ni Jackson bilang mag-asawa. Sa mata ng publiko, kayo ang perpektong mag-asawa. Maninirahan kayo sa Isla de Aurora, sa rest house ng pamilya. Doon, malayo sa gulo, malayo sa mga mapanuring mata. Kailangan yung panindigan ng kasal na ito. Hanggang kailan? Mahinang tanong ni Lena. Hanggang sa masiguro nating ligtas na ang lahat, sagot ni Lola Flor. Hanggang sa masabi kong pwede na. Isang sagot na walang kasiguraduhan, parang isang sentensyang walang taning. At si Jameson, hindi mapigil ang itanong ni Lena ang pangalan ng lalaking patuloy na kumikirot sa puso niya. Nagkatinginan si Lola Flor at Don Ricardo. Isang tingin na puno ng hindi masabi. Huwag mo na siyang alalahanin, sabi ni Lola Flor. Mas makakabuti sa iyo kung kakalimutan mo na siya. Kakalimutan? Paano niya kakalimutan ang lalaking minahal niya ng ilang taon? Ang lalaking pinanggakuan siya ng kasal? Jackson, bilang ni Lola Flor sa apo. Ikaw ang lalaki. Alam mo na ang responsibilidad mo. Alagaan mo si Lena. Pero higit sa lahat, protektahan mo ang pangalan ng pamilya. Tumango lang si Jackson, hindi pa rin nagsasalita. Maaari na kayong umalis, sabi ni Lola Flor, hudyat na tapos na ang pag-uusap. Ihahatid kayo ng driver sa Isla de Aurora bukas ng umaga. Tumayo si Lena, pakiramdam niya ay isa siyang manika na pinaglalaroan ng tadhana. Walang lakas na lumaban, walang boses para tumutol. Naglakad siya palabas ng library, hindi na nilinggan pa ang mga taong sam-ayon ng mga pangarap niya. Sumunod si Jackson sa kanya, tahimik pa rin. Pagdating sa guest room na inilaan para sa kanya hindi sa bridal suite na dapat ay para sa kanila ni Jameson, isinara niya ang pinto at napasandal doon. Doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hagulgol na walang tunog, mga luhang parang asido na pumapaso sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang sarili, nanginginig sa lamig ng katotohanan. Ikinasal siya sa isang estranghero. Ang lalaking mahal niya, naglaho na parang bula. Ang pamilya niya, ginamit siya para sa utang na loob. Ang pamilya de Villa, ginamit siya para sa kanilang dangal. Kinuha niya mula sa maliit niyang purse ang litrato nila ni Jameson. Tinitigan niya ang masayang mukha nito.
Bakit, Jameson? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Totoo ba ang sinasabi nila? May problema ka ba? O, hindi mo na ako mahal? Ang tanong na bumabagabag sa isip niya mula pa kanina ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas, mas masang biyahe papuntang Isla de Aurora ay binalot ng isang hindi komportableng katahimikan. Si Lena, nakatingin lang sa labas ng bintana ng mamahaling SUV, pinapanood ang pagdaan ng mga puno at bahay na tila mga multo sa gilid ng kalsada. Sa tabi niya, si Jackson, tahimik din, nakapikit na parang natutulog, pero alam ni Lena na gising ito. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila, isang pader na hindi nakikita pero napakatibay. Pagdating nila sa isla, isang maliit at pribadong paraiso na pagmamay-ari ng mga De Villa, sinalubong sila ng amoy ng alat ng dagat at ng sariwang hangin. Maganda ang lugar, puting buhangin, malinaw na tubig, mga mayayabong na puno ng niyog. Ang rest house ay isang modernong istruktura na gawa sa kahoy at salamin, nakaharap mismo sa dagat. Ito sana ang perpektong honeymoon destination, kung hindi lang ito ang simbolo ng kanyang pagkakakulong. Isang matandang mag-asawa, sina Mang Ben at Aling Rosie, ang Katie wala ng rest house, ang sumalubong sa kanila. Magalang ngunit may distansya ang pagbati nila, tila alam din ang masalimuot na sitwasyon. Magandang araw po, Sir Jackson, Ma'am Lena. Nakahanda na po ang lahat, sabi ni Aling Rosie, bahagyang nakayuko. Tumango lang si Jackson. Si Lena naman ay pilit nang umiti. Dinala sila sa loob ng bahay. Maluwag ito, minimalist ang disenyo, pero pakiramdam ni Lena ay sinasakal siya ng bawat sulok nito. May dalawang master's bedroom sa ikalawang palapag. Walang nagsalita kung sino ang saan, pero kusa nang umakyat si Jackson papunta sa isang silid, at si Lena naman ay pumasok sa isa pa, sa kabilang dulo ng hallway. Agad niyang nilak ang pinto. Humiga siya sa malambot na kama, niyakap ang unan, at muling bumalik ang sakit. Ang mukha ni Jameson, ang mga pangako, ang tawa niya lahat naglalaro sa isip niya. Paano siya napunta sa sitwasyong ito? Paano niya haharapin ang bawat araw kasama ang lalaking nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala? Kinabukasan, nagising si Lena na mabigat pa rin ang pakiramdam. Pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang maging matatag, kahit para lang sa sarili niya. Pagbaba niya, naamoy niya ang nilulutong pagkain. Sa kusina, nakita niya si Jackson, suot ang simpleng t-shirt at shorts, na nagluluto ng almusal, sinangag, itlog, at tuyo. Si Aling Rosie ay nagtitimpla ng kape. Nagulat si Lena. Hindi niya inaasahan na marunong itong magluto, o nagagawin nito iyon. Si Jameson, ang alam niya, ay hindi sanay sa gawaing bahay. Umupo siya sa dining table nang walang imik. Inilapag ni Jackson ang pagkain sa harap niya, kasama ang isang tasa ng kape. Kain na, maikling sabi nito, bago umupo sa tapat niya. Nagsimula silang kumain sa katahimikan. Bawat tunog ng kutsara at tinidor sa plato ay parang napakalakas sa pandinig ni Lena. Sinubukan niyang tikman ang sinangag. Masarap, may tamang alat at pagkakatusta. Napatingin siya kay Jackson, na tahimik pa rin kumakain. Sino ba talaga siya? Salamat, halos pabulong niyang sabi, hindi makatingin dito. Tumango lang si Jackson bilang tugon. Ang mga sumunod na araw ay halos pareho lang ang takbo. Nananatiling malamig ang pakikitungo ni Lena kay Jackson. Iniiwasan niya ito hanggat maaari. Nagkukulong siya sa kwarto, nagbabasa ng libro, o naglalakad mag-isa sa dalampasigan. Si Jackson naman ay tila hinahayaan lang siya. Madalas itong nasa labas, minsay kausap si Mang Ben tungkol sa kung ano, minsay nagbabasa sa balkonahe, o minsay nawawala lang ng ilang oras. Isang hapon, naisipan ni Lena na subukang mag-garden sa maliit na plot sa likod bahay. May mga nakahanda ng paso at gardening tools doon. Kailangan niya ng paglilibangan, kahit ano para maalis ang isip niya sa sitwasyon nila. Nagsimula siyang magbungkal ng lupa, medyo hindi sanay, pero nagpatuloy lang siya. Sa sobrang diin ng paghila niya sa isang matigas na ugat, biglang dumulas ang maliit na pala sa kamay niya at nahiwa ang kanyang palad. Aray, napasigaw siya sa sakit at bigla. Medyo malalim ang hiwa at dumudugo ito.
Sakto namang lumabas si Jackson mula sa loob ng bahay, marahil narinig ang sigaw niya. Mabilis itong lumapit, tiningnan ang sugat niya. Walang sabi-sabi, pumasok ito ulit sa loob at pagbalik ay may dala ng first aid kit. Umupo ito sa tabi niya sa damuhan. Kinuha ang kamay niya ng marahan. Umupo ito sa tabi niya sa damuhan. Kinuha ang kamay niya ng marahan. Nagulat si Lena sa delikadesa ng paghawak nito kabaligtaran ng lamig at tigas na inaasahan niya. Hindi siya umimik, pinanood lang ang bawat galaw ni Jackson habang maingat nitong nililinis ang sugat gamit ang bulak at antiseptiko. Bahagya siyang napangiwi nang dumampi ang gamot pero ang higpit ng hawak ni Jackson ay hindi nagbago, marahan pa rin, pero sigurado. Hindi sanay si Lena na may ibang lalaking gumagawa nito para sa kanya maliban kay Jameson. Pero iba ang paraan ni Jackson. Tahimik lang ito, nakatutok sa ginagawa, ang mga kilay ay bahagyang magkasalubong sa konsentrasyon. Ang mga kamay nito, na akala niya ay kasing tigas ng bakal, ay may ingat pala. Napalunok si Lena, biglang nakaramdam ng pagkailang sa lapit nila. Naamoy niya ang banayad na pabango nito, isang amoy na hindi pamilyar, hindi katulad ng palaging gamit ni Jameson. Bakit niya ba laging ikinukumpara ang dalawa? Saway niya sa sarili. Magkapatid sila, oo, pero magkaibang tao. At itong lalaking nasa harap niya ngayon ang asawa niya sa papel, at sa utos ng matanda. Nang matapos lagyan ng benda ang palad niya, saka lang ito nag-angat ng tingin. Nagtama muli ang mga mata nila, pero sandali lang. Umiwas agad si Lena. Salamat, nauutal niyang sabi. Tumango lang si Jackson, iniligpit na ang first aid kit. Mag-ingat ka sa susunod, anito sa mababang boses, bago tumayo at pumasok na ulit sa loob ng bahay, iniwan si Lena na tulala pa rin sa damuhan, hawak ang kamay na may benda. Umupo ito sa tabi niya sa damuhan. Kinuha ang kamay niya ng marahan. Nagulat si Lena sa delikadesa ng paghawak nito kabaligtaran ng lamig at tigas na inaasahan niya. Hindi siya umimik, pinanood lang ang bawat galaw ni Jackson habang maingat nitong nililinis ang sugat gamit ang bulak at antiseptiko. Bahagya siyang napangiwi nang dumampi ang gamot pero ang higpit ng hawak ni Jackson ay hindi nagbago, marahan pa rin, pero sigurado. Hindi sanay si Lena na may ibang lalaking gumagawa nito para sa kanya maliban kay Jameson. Pero iba ang paraan ni Jackson. Tahimik lang ito, nakatutok sa ginagawa, ang mga kilay ay bahagyang magkasalubong sa konsentrasyon. Ang mga kamay nito, na akala niya ay kasing tigas ng bakal, ay may ingat pala. Napalunok si Lena, biglang nakaramdam ng pagkailang sa lapit nila. Naamoy niya ang banayad na pabango nito, isang amoy na hindi pamilyar, hindi katulad ng palaging gamit ni Jameson. Bakit niya ba laging ikinukumpara ang dalawa? Saway niya sa sarili. Magkapatid sila, oo, pero magkaibang tao. At itong lalaking nasa harap niya ngayon ang asawa niya sa papel, at sa utos ng matanda. Nang matapos lagyan ng benda ang palad niya, saka lang ito nag-angat ng tingin. Nagtama muli ang mga mata nila, pero sandali lang. Umiwas agad si Lena. Salamat, nauutal niyang sabi. Tumango lang si Jackson, iniligpit na ang first aid kit. Mag-ingat ka sa susunod, anito sa mababang boses, bago tumayo at pumasok na ulit sa loob ng bahay, iniwan si Lena na tulala pa rin sa damuhan, hawak ang kamay na may benda. Tumingin si Jackson sa kanya, ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng pagkainis o pagkadismaya, kundi isang uri ng pagtataka, marahil. Tumagal ng ilang segundo ang pagtitigan nila, sapat para maramdaman ni Lena ang init na umakyat sa kanyang mga pisngi at ang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Akyat na ako, sabi ni Lena, umiwas ng tingin at nagmamadaling tumalikod patungo sa hagdanan. Halos takbuhin niya ang mga baitang paakyat sa kanyang silid. Pagpasok, isinara niya agad ang pinto at napasandal dito, habol ang hininga na hindi niya alam kung dahil ba sa takbo o sa kaba. Ang imahe ng mga mata ni Jackson, ang paraan ng pagtitig nito, ay biglang nag-iwan ng marka sa isip niya. Bakit ganoon ang epekto niya sa akin? Tanong niya sa sarili, litong-lito. Ang insidenteng iyon ay nagdagdag ng panibagong layer sa awkwardness nila. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Lena sa paligid ni Jackson.
Pinipilit niyang huwag magtama ang landas nila, pero sa maliit na bahay at isla, hindi iyon maiiwasan. Paminsan-minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, pero kapag nagtama ang mga mata nila, ito ang unang umiiwas. Ang dating lamig ay naroon pa rin, pero may kung anong nagbago, parang may kuryenteng dumadaloy sa hangin sa tuwing magkakalapit sila. Isang maaliwalas na umaga, habang nasa balkonahe ng kanyang kwarto si Lena at nagkakape, natanong niya si Jackson sa hardin sa ibaba. Kausap nito si Mang Ben, tila may itinuturo sa mga halaman. Pagkatapos ay umalis si Mang Ben, naiwan si Jackson na nakatayo roon. Maya-maya pa, may dalawang batang paslit na lumapit dito, mga anak marahil ng isa sa mga staff sa isla. May dala silang sirang larwang kotse. Mula sa kanyang kinaroroonan, hindi marinig ni Lena ang pinag-uusapan nila, pero kitang-kita niya ang nangyayari. Kinuha ni Jackson ang laruan mula sa mga bata. Umupo ito sa damuhan, at sinimulang kumpunihin ang maliit na kotse. Ang mga bata naman ay naupo sa tabi niya, tuwang-tuwa na pinapanood siya. Pagkatapos ng ilang minuto, iniabot ni Jackson ang laruan pabalik sa mga bata, maayos na. Nakita ni Lena ang pagliwanag ng mga mukha ng paslit. At doon, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa paghinga ni Lena. Ngumiti si Jackson sa mga bata. Hindi iyon ang formal at tipid na ngiti na ibinibigay nito sa mga bisita o sa kanya. Ito ay isang tunay na ngiti, ito ay isang tunay na ngiti, malawak, mainit, at umabot hanggang sa mga mata nito. Ang ngiting iyon ang nagpabago sa buong anyo ni Jackson. Bigla, hindi na ito ang malamig at seryosong lalaki na nakilala niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Lena ang anino ng kakambal nito, ang init, ang kabaitan, pero may sarili pa ring tatak. May kung anong humaplos sa puso ni Lena habang pinapanood ang eksena. Narinig pa niyang tinawag ng isang bata si Jackson ng Kuya Jackson, bago sila tumakbo palayo, masayang naglalaro ng naayos na kotse. Naiwan si Jackson na nakangiti pa rin habang pinapanood ang mga ito. Mabilis na umiwas ng tingin si Lena, parang nahuli sa akto ng paninilip. Bumalik siya sa loob ng kanyang kwarto, pero ang imahe ni Jackson na nakangiti ay nanatili sa kanyang isipan. Iyon ang unang beses na nakita niya itong ganoon, hindi pilit, hindi formal, kundi natural at masaya. Ilang linggo na ang lumipas sa Isla de Aurora. Ang dating nagyayelong tensyon sa pagitan ni Lena at Jackson ay bahagyang natunaw, napalitan ng isang maingat na distansya at paminsan-minsang mga sandali ng hindi sinasadyang pag-aalala, ang pag-abot ng tuwalya, ang paggamot sa sugat, ang mga tahimik na almusal. Hindi pa rin sila nag-uusap ng mahaba, pero may nabubuong routine sa kanilang pamumuhay na halos maituturing ng normal, sa kabila ng abnormalidad ng kanilang sitwasyon. Nagsisimula ng masanay si Lena sa katahimikan ni Jackson, sa mga kilos nitong hindi man nagsasalita ay may ipinapahiwatig na respeto, kahit papaano. Ang imahe nito habang nakangiting kinukumpuni ang laruan ng mga bata ay paminsan-minsan pa ring sumusulpot sa isip niya, nagdudulot ng bahagyang pagkalito. Pero ang nabubuong payapang routine na iyon ay biglang gumuho isang tanghali. Nasa dalampasigan si Lena, nakaupo sa buhangin, pinapanood ang mga alon. Sinusubukan niyang hanapin ang kapayapaan sa lawak ng karagatan nang may marinig siyang ugong ng papalapit na speedboat. Hindi niya sana papansinin, dahil paminsan-minsan ay may mga staff na dumarating o umaalis, pero ang speedboat na ito ay mukhang pribado at mabilis itong dumaong sa maliit na pantalan ng isla. Mula sa kanyang kinaroroonan, natanong niya ang isang pamilyar na figure na bumaba mula roon. Matangkad, maputi, ang buhok ay bahagyang ginulo ng hangin. Nang lumingon ito, parang huminto ang pagtibok ng puso ni Lena. Si Jameson. Napatayo si Lena, hindi makapaniwala sa nakikita. Ano ang ginagawa nito rito? Bakit siya bumalik? Libu-libong tanong ang nagunahan sa isip niya, kasabay ng paghalo-halo ng mga emosyon, galit, sakit, pananabik, at isang bagong damdamin na hindi niya pa mapangalanan. Nakita siya ni Jameson. Ngumiti ito, ang pamilyar na ngiting minsan nang nagpatunaw sa puso niya. Naglakad ito papalapit sa kanya, mabilis ang mga hakbang, puno ng determinasyon. Lena, tawag nito, ang boses ay may halong pagsusumamo at saya. Lena, mahal ko.
Nang makalapit ito, akmang yayakapin siya, pero mabilis na umatras si Lena. J. Jameson, anong ginagawa mo dito? Nanginginig ang boses niya, hindi dahil sa kilig, kundi sa halo-halong emosyon na bumabagabag sa kanya. Bumalik ako para sa'yo, Lena, sabi ni Jameson, ang mga matay nakatitig sa kanya, puno ng sinseridad o yun ang gusto nitong ipakita. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Pero hindi ko kayang mawala ka sa akin. Nagkamali. Mapait nang umiti si Lena. Jameson, iniwan mo ako sa araw ng kasal natin. Pinabayaan mo akong harapin ang kahihiyan. Pinabayaan mo akong ikasal sa kapatid mo. Tapos sasabihin mo lang, nagkamali ka? Alam ko, Lena. Walang sapat na salita para humingi ng tawad, sabi ni Jameson, lumapit ulit, pero hindi napilit na yamakap. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Mainit ang mga palad nito, pamilyar ang pakiramdam, pero bakit parang may mali? May mga bagay na nangyari, mga bagay na hindi ko kontrolado. Pamilya, si Lola, pinilit nila ako. Pero tapos na yon. Nandito na ako, para sa'yo. Para bawiin ka. Bawiin? Naguguluhang tanong ni Lena. Jameson, kasal na ako kay Jackson. Ang mga salitang iyon ay tila kakaiba sa pandinig niya, kahit totoo. Isang pagkakamali lang ang lahat ng iyon, Lena, giit ni Jameson. Isang kasunduan na walang bisa dahil ako ang dapat na nandoon. Ako ang mahal mo, hindi ba? Tayo pa rin, Lena. Sabihin mo sa akin, tayo pa rin. Natigilan si Lena. Siya nga ba ang mahal ko? Ang tanong na iyon ay biglang sumagi sa isip niya, isang tanong na hindi niya naisip na maitatanong niya sa sarili dati. Oo, minahal niya si Jameson. Sobra. Pero ang sakit na idinulot nito, ang mga tanong na walang sagot, at ang mga araw na kasama niya si Jackson sa isla. May kung anong nagbago sa loob niya. Hindi niya namalayan, mula sa di kalayuan, sa may balkonahe ng rest house, nakatayo si Jackson. Tahimik na nagmamasid. Hindi makita ni Lena ang ekspresyon sa mukha nito mula doon, pero ramdam niya ang titig nito. Malamig, matamen, katulad ng dati, pero parang may idinagdag na bigat. Nakita nito si Jameson. Nakita nito ang paghawak ni Jameson sa kamay niya. Jameson, hindi ganoon kadali yun, sabi ni Lena, binawi ang mga kamay mula sa pagkakahawak nito. Maraming nangyari. Nasaktan ako. Alam ko, mahal ko. At gagawin ko ang lahat para mapawi ang sakit na yan, malambing na sabi ni Jameson. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Mag-usap tayo. Maayos. Please, Lena. Ang lamang sa boses nito, ang pamilyar na mga mata na nakikiusap ito ang Jameson na minahal niya. Bumigay ang puso ni Lena. Siguro nga, kailangan nilang mag-usap. Kailangan niya ng mga sagot. Sige, pumayag siya. Mag-usap tayo. Kinabukasan, gaya ng pinenggako, sinundo ni Jameson si Lena para mananghalian. Nag-set up ito ng isang lamesa sa isang secluded na bahagi ng beach, kumpleto sa puting mantel, bulaklak, at mga paboritong pagkain ni Lena. Effort. Katulad ng dating Jameson na kilala niya. Habang kumakain sila, walang tigil si Jameson sa pagkukwento mga masasayang alaala nila, mga pangarap na sabay nilang binuo. Humingi ulit ito ng tawad, ipinapaliwanag, kahit paikat-ikot, ang pressure mula sa pamilya, lalo na kay Lola Flor. Hindi ko sinasadyang saktan ka, Lena. Maniwala ka, sabi nito, inaabot ang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Nag-alinlangan si Lena, pero hinayaan niyang hawakan nito ang kamay niya. May bahagi sa kanya na gustong maniwala, na gustong bumalik sa dati. Pero may bahagi rin na nagtatanong, na nagdududa. At habang hawak ni Jameson ang kamay niya, hindi niya maiwasang isipin ang marahang paghawak ni Jackson sa kamay niya noong nagamot ito ng sugat. Magkaibang magkaiba. Paminsan-minsan, napapasulyap si Lena sa direksyon ng rest house. Hindi niya alam kung bakit. Para bang may hinahanap siya. At sa isang iglap, natanong niya ulit ito si Jackson, nakatayo sa may lilim ng isang puno ng niyog, hindi kalayuan sa kanila. Nakapamulsa ito, nakatingin sa direksyon nila.
Ang distansya ay sapat na para hindi sila marinig, pero sapat din para makita ni Lena ang higpit sa posture nito, ang tila hindi gumagalaw na anino sa ilalim ng puno. Biglang nakaramdam si Lena ng pagkailang. Bakit ito nagmamasid? Ano ang iniisip nito? Karapatan ba nitong magselos gayong napilitan lang din naman ito sa kasal nila? Pero higit sa lahat, bakit siya apektado sa pagmamasid nito? Dapat ay si Jameson lang ang iniisip niya ngayon, ang lalaking nasa harap niya, humihingi ng pangalawang pagkakataon. Pero ang presensya ni Jackson sa di kalayuan ay parang isang batubalani na humihila sa kanyang atensyon. May problema ba, Lena? Tanong ni Jameson, napansin marahil ang pag-aalangan sa mga mata niya at ang pagsulyap niya sa ibang direksyon. Sinundan nito ang tingin niya at nakita rin si Jackson. Bahagyang kumunat ang noo ni Jameson, pero mabilis itong napalitan ng isang mapaglarong ngiti. Ha, si kuya, huwag mo siyang intindihin. Alam mo naman yan, laging seryoso. Ibinalik ni Jameson ang atensyon ni Lena sa kanya. Ang mahalaga, nandito ako ngayon. Para sa'yo. Muli nitong hinawakan ang kamay niya, mas mahigpit ngayon. Lena, sabihin mo lang na bibigyan mo ako ng chance, aayusin ko ang lahat. Kakausapin ko si Lola. Lalaban ako para sa atin. Ang mga salita ni Jameson ay matatamis, puno ng pangako. Ito ang mga salitang gustong marinig ni Lena noon. Pero ngayon, bakit parang may kulang? Bakit parang mas madaling sabihin ang mga ito kaysa paniwalaan? Ang sakit ng pag-iwan nito sa kanya ay hindi basta-basta mapapawi ng matatamis na salita lamang. At ang tahimik na presensya ni Jackson sa di kalayuan ay nagpapaalala sa kanya ng komplikadong realidad na kinakaharap niya. Natapos ang tanghalian nila na may halong tamis at alinlangan. Inihatid siya ni Jameson pabalik sa may rest house. Nagpaalam ito na babalik kinabukasan. Habang naglalakad si Lena papasok, hindi na niya nakita si Jackson sa ilalim ng puno. Kinagabihan, hindi mapakali si Lena. Ang pagbabalik ni Jameson ay ginulo ang nabubuo ng katahimikan sa isla at sa puso niya. Sino ba talaga ang dapat niyang paniwalaan? Ang lalaking minahal niya pero iniwan siya, o ang lalaking napilitang pakasalan siya pero nagpakita ng mga mumunting kabaitan sa gitna ng kanilang pekeng pagsasama? Samantala, sa kabilang bahagi ng isla, malapit sa mabatong baybayin kung saan madalas mag-isang nag-iisip si Jackson, nagkaroon ng paghaharap ang magkapatid. Nakaupo si Jackson sa isang malaking bato, nakatanaw sa madilim na dagat. Ang simoy ng hangin ay malamig, pero hindi kasing lamig ng aura na namamagitan sa dalawa nang dumating si Jameson. Enjoy ka yata masyado sa papel mo, kuya, bungad ni Jameson, may sarcasmo sa tono. Tumayo ito sa likuran ni Jackson, hindi lumalapit. Hindi lumingon si Jackson. Nanatili itong nakatingin sa dagat. Ano ang ginagawa mo dito, Jameson? Tanong nito, ang boses ay kalmado pero mabigat. Ano pa? Binabalikan ko kung ano ang akin, mayabang na sagot ni Jameson. Nakita ko kayo kanina ni Lena sa beach. Mukhang komportable na siya sa'yo, ah? Pero huwag kang umasa. Laro lang yan para sa kanya. Isang paraan para makalimot. Pero sa huli, ako pa rin. Hindi pa rin kumikibo si Jackson. Ano, kuya? Wala ka bang sasabihin? Pang-aasar pa ni Jameson. Hindi mo ba ipagtatanggol ang asawa mo? O baka naman, totoo ang hinala ko. Ginagawa mo lang ito dahil utos ni Lola? Dahil sa pamilya? Dahil sa pera? Lumapit ito ng bahagya. Sabihin mo nga sa akin, kuya. Minahal mo ba siya? Kahit konti, doon dahan-daang lumingon si Jackson. Ang mga mata nito ay madilim sa ilalim ng liwanag ng buwan, walang mababakas na emosyon maliban sa isang malamig na intensidad. Tinitigan nito si Jameson ng diretso. Hindi mo siya minahal, mariing sabi ni Jameson, sinasalubong ang titig ng kapatid. Tila ito ang alas niya, ang katotohanang pinanghahawakan niya. Ako ang mahal niya, noon, at hanggang ngayon. Kaya umalis ka na sa daan ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang hampas ng mga alon sa mga bato. Si Jackson, matapos ang ilang sandali, ay dahan-daang tumayo. Magkatapat na sila ngayon, magkasing tangkad, magkamukha, pero magkaiba ang dala.
Walang sinabi si Jackson. Tinalikuran lang nito si Jameson at nagsimulang maglakad pabalik sa rest house. Ang katahimikan nito ay mas matalim pa kaysa sa anumang masasakit na salita. Para bang sinasabi nito na walang halaga ang mga sinabi ni Jameson, o marahil, masyadong masakit para sagutin pa. Naiwan si Jameson na nakatayo roon, bahagyang nagulat sa kawalan ng reaksyon ng kapatid, pero mas lalong naging determinado. Ang katahimikan ni Jackson ay itinuring niyang kahinaan, isang senyales na madali niyang mababawi si Lena. Hindi niya alam na sa likod ng malamig na anyo ni Jackson, isang komplikadong damdamin ang nagsisimula ng kumulo, isang pagkadismaya, isang nasasaktang pride, at isang damdaming hindi pa nito mismo maamin, selos. Ang tahimik na selos na nagsisimula ng mag-ugat sa puso niya para sa babaeng hindi naman dapat sa kanya. Ang mga sumunod na araw matapos ang paghaharap ni na Jackson at Jameson, na lingid sa kaalaman ni Lena, ay naging mas maigting pa. Ang presensya ni Jameson sa isla ay naging constant. Araw-araw itong bumibisita, laging may dalang regalo, laging may mga kwento, laging sinusuyo si Lena. Pilit siyang dinadala nito pabalik sa nakaraan nilang dalawa, sa mga masasayang alaala na unti-unti nang nababahira ng alinlangan sa puso ni Lena. Sa kabilang banda, si Jackson ay lalo pang naging mailap. Mas madalas na itong wala sa rest house, at kapag naroon naman, tila mas malalim pa ang katahimikan nito kaysa dati. Ang mga simpleng tango ay nawala, ang mga maikling tanong ay naglaho. Ang tanging naroon ay ang mga pasulyap-sulyap na mga titig na hindi na lang basta malamig, kundi may halong, ano nga ba? Galit, pagkadismaya, o baka naman, sakit. Hindi masabi ni Lena. Ang alam niya lang, ang bawat titig nito ay parang tumatarak sa kanyang konsensya. Lalong naguguluhan si Lena. Si Jameson ang kanyang nakaraan, ang lalaking minahal niya at nangako sa kanya. Pero ang mga kilos nito ngayon, bagamat sweet, ay parang pilit, parang may kulang. Si Jackson naman ang kanyang kasalukuyan, isang kasalukuyang ipinataw sa kanya, pero ang tahimik na presensya nito, ang mga hindi sinasadyang kabaitan noon, at ang kasalukuyang panlalamig nito ay nag-iiwan ng mas malalim na epekto sa kanya kaysa sa inaakala niya. Bakit siya nasasaktan kapag iniiwasan siya ni Jackson? Bakit siya naiinis kapag nakikita niya itong nakatingin ng malamig habang kasama niya si Jameson? Isang gabi, hindi mapakali si Lena sa kanyang silid. Bumaba siya para kumuha ng tubig sa kusina. Madilim na sa labas, at tanging ang ilaw mula sa kusina ang nagbibigay liwanag sa bahagi ng sala. Pagpasok niya, hindi niya inaasahan na naroon din si Jackson, nakatayo malapit sa ref, nakatalikod, tila malalim din ang iniisip. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter para kumuha ng baso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumingon si Jackson kasabay ng paghakbang niya. Nagkabanggaan sila. Hindi ito malakas, pero sapat para mabitawan ni Lena ang hawak niyang baso. Sa isang mabilis na kilos, nasalo iyon ni Jackson bago pa ito bumagsak at mabasag sa sahig. Ay, gulat na sabi ni Lena. Ang mga araw pagkatapos ng halik sa ilalim ng ulan ay naging mas mabigat pa para kay Lena. Ang bawat pagtama ng kanilang mga mata ni Jackson ay nagbabalik ng alaala ng mga labi nitong dumampi sa kanya, isang halik na hindi dapat nangyari, isang halik na gamulo sa natitira pa niyang katinoan. Ang pagbabalik ni Jameson, na dati nagbigay ng kaunting pag-asa, o pagkalito, ay tila nawala ng bigat kumpara sa komplikadong damdamin na idinulot ng katahimikan at biglaang pag-amin ni Jackson. Sino si Jackson sa kanya? Ano ang ibig sabihin ng halik na iyon? At bakit, sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na hindi makalimutan ang init niyon? Samantala, napansin ni Lena ang kakaibang kilos sa rest house. Dumating ang isang hindi pamilyar na lalaking naka-business attire, dala ang isang itim na portfolio. Diretso itong pumasok sa library kung saan madalas magkulong si Lola Flor kapag bumibisita ito sa isla. Oo, bumisita si Lola Flor. Isang hindi inaasahang pagdating na nagdagdag pa sa kaba ni Lena. Ano na naman kaya ang kailangan nito? Hindi mapakali si Lena. Ang pagdating ni Jameson, ang halik nila ni Jackson, ang biglaang pagbisita ni Lola Flor, lahat ay parang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo.
Pakiramdam niya ay may malaking bagay na itinatago sa kanya, isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng pagpapalit ng groom. Dahil sa hindi maipaliwanag na pagkabalisa, nagpa siya siyang subukang kausapin si Lola Flor. Marahil, sa pagkakataong ito, ay makakakuha na siya ng mas malinaw na sagot. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa library. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang, at mula roon ay may naririnig siyang mga boses, ang malamig at awtoritatibong boses ni Lola Flor, at ang boses ng lalaking dumating kanina, na tila isang abogado. Huminto si Lena sa labas ng pinto, nag-aalangan kung kakatok ba o hindi. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa loob ang nagpatigil sa kanya, nagpakuko sa kanyang mga tuhod, at nagpabagsak sa lahat ng natitira pa niyang depensa. Sigurado ka bang walang makakaalam nito, attorney? Tanong ni Lola Flor, may bahid ng pag-aalala sa boses na bihira niyang marinig dito. Hindi pwedeng lumabas ang katotohanan tungkol kay Jameson. Masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Makakaasa po kayo, senyora, sagot ng abogado. Ang mga dokumento ay naayos na. Legally, si Jackson ang asawa ni Lena. Tungkol naman sa tunay na dahilan, sa kondisyon ni Jameson, hanggat walang magsasalita sa pamilya, mananatili itong sikreto. Kondisyon ni Jameson? Sikreto? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ni Lena. Anong kondisyon? Anong sikreto? Mahirap paniwalaan na ang apo kong panganay, isang De Villa, ay ganoon. Pagpapatuloy ni Lola Flor, ang boses ay puno ng pagkadismaya at pait. Isang kahihiyan. Hindi ko yun matatanggap. Mabuti na lang at pumayag si Jackson na pumalit. Kung hindi, saan kami pupulutin? Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ng batang iyon at nagpakalayo pa bago ang kasal. Pero ang mahalaga, naisalba ang pangalan ng pamilya. Ganoon, nanginginig ang buong katawan ni Lena. Biglang nag-flashback sa isip niya ang lahat ng biglaang pagkawala ni Jameson, ang pagpupumilit ni Lola Flor na ituloy ang kasal kay Jackson, ang mga hindi direktang sagot sa mga tanong niya. Ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan, isang kahulugan na mas masakit pa kaysa sa inakala niyang simpleng pagtataksil. Si Jameson, bakla, ang realisasyon ay parang isang malakas na sampal. Hindi siya iniwan ni Jameson dahil may iba itong mahal na babae. Hindi siya iniwan dahil nagkaroon ito ng problema. Iniwan siya nito dahil hindi siya nito kayang mahalin sa paraang inaasahan niya. At ang lahat ng ito, alam ng pamilya. Alam ni Lola Flor. Alam ng mga magulang niya. Alam ni Jackson. Ang sakit na naramdaman niya noong araw ng kasal ay bumalik, pero ngayon, 10 beses na mas matindi. Hindi lang siya pinagtaksilan ni Jameson, kundi ng lahat ng taong pinagkatiwalaan niya. Ginamit siya. Ginawa siyang panakip-butas para sa kahihiyan ng isang makapangyarihang pamilya. Ang kasal niya kay Jackson ay hindi lang isang kasunduan para sa negosyo at utang na loob, ito ay isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ang isang sikretong ikinahihiya nila. Hindi na napigilan ni Lena ang sarili. Tinulak niya ang pinto ng library ng malakas. Nagulat si Lola Flor at ang abogado sa biglaang pagpasok niya. Nakita nila ang galit, ang sakit, ang pagkasuklam sa mga mata ni Lena. Totoo ba? Sigaw ni Lena, ang boses ay basag dahil sa pinaghalong galit at pighati. Totoo ba ang lahat ng narinig ko? Na ginamit niyo lang ako? Na si Jameson, na kaya siya nawala ay dahil bakla siya? At alam niyong lahat ito? Natigilan si Lola Flor, pero mabilis ding nakabawi. Tumayo ito, itinago ang pagkagulat sa likod ng dati nitong malamig na maskara. Lena, hiha, kumalma ka, huwag niyo akong tawaging Hija. Putol ni Lena, lumuluha na pero hindi nagpapatinag. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo, pinagmukha niyo akong tanga. Pinakasalan niyo ako sa lalaking hindi ko mahal para lang pagtakpan ang kahihiyan niyo. Para sa dangal ng pamilya De Villa. Gaano kakapal ang mga mukha ninyo? Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang iba pa. Sakto namang pumasok si Jackson, marahil narinig ang sigawan. Nakita nito ang umiiyak na si Lena, ang galit na si Lola Flor, at ang nagulat na abogado. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jackson mula sa pagkalito patungo sa pag-aalala at guilt.
Jackson, bilang ni Lena dito, ang bawat salita ay puno ng akusasyon. Alam mo rin ito, hindi ba? Alam mo ang totoo tungkol kay Jameson? Kaya ka pumayag sa kasunduang ito? Para pagtakpan ang kapatid mo? Ang pamilya mo? Kasabwat ka rin sa panlolokong ito. Lumapit si Jackson, gustong hawakan si Lena, pero umuurong ito palayo. Lena, magpapaliwanag ako, magpapaliwanag, tumawa si Lena ng mapait. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Na ginamit niyo akong lahat? Na ang pagpapakita mo ng kabaitan, ang mga sandaling akala ko nagiging totoo na. Lahat yun kasinungalingan lang din. Parte ng plano, ang alaala ng halik nila ay bumalik, pero ngayon, ang dala nito ay hindi na pagkalito kundi pagkasuklem. Kahit yung halik, kasama ba yun sa script nyo? Hindi, Lena, hindi totoo yan, desperadong sabi ni Jackson. Ang boses ay nagmamakaawa, isang bagay na hindi pa kailanman narinig ni Lena mula dito. Hinawakan nito ang braso niya, hindi na hinayaan pang makawala. Oo, alam ko ang tungkol kay Jameson. Oo, napilitan akong pumalit. Pero maniwala ka, hindi ko sinadya ang lahat ng ito. Hindi ko plinano na mahulog sa'yo. Natigilan si Lena sa huling sinabi nito. Mahulog sa'yo? Hindi ko sinadya, pag-uulit ni Jackson, ang mga matay nakikiusap, puno ng emosyong ngayon lang niya nakita dito pagsisisi, sakit, at pagmamahal. Pero minahal na kita, Lena. Totoo yon. Ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi kasama sa utos ni Lola. Akin yon. Ang pag-amin ni Jackson ay nagdagdag pa ng isang patong ng sakit at pagkalito kay Lena. Minahal siya nito? Ang lalaking kasangkapan din sa panloloko sa kanya? Paano niya paniniwalaan iyon ngayong alam na niya ang lahat? Ang pundasyon ng kung ano man ang namamagitan sa kanila ay gawa sa kasinungalingan. Paano sisibol ang pag-ibig mula roon? Umiling si Lena, pilit na binabawi ang braso mula sa pagkakahawak ni Jackson. Hindi ako naniniwala. Pakawalan mo ako, Lena, please, sabi ng pakawalan mo ako, sigaw ni Lena, at sa wakas ay nabitawan siya ni Jackson. Tumakbo siya palabas ng library, palabas ng rest house, palayo sa mga taong nanloko sa kanya. Narinig niya ang pagtawag ni Jackson sa pangalan niya, pero hindi siya lumingon. Tumakbo lang siya ng tumakbo, walang tiyak na patutunguhan, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kailangan niya lang ay makalayo. Makalayo sa Isla de Aurora. Makalayo kay Jackson. Makalayo sa lahat ng kasinungalingan. Nakarating siya sa maliit na pantalan. Sakto namang paalis na ang speedboat na ginamit ng abogado kanina. Walang pag-aalinlangan, sumampa siya roon. Nagulat ang operator, pero wala na siyang pakialam. Umalis na tayo. Ngayon na, utos niya, ang boses ay desperado. Nang magsimulang humandar ang speedboat palayo sa isla, napalingon si Lena. Sa dalampasigan, nakatayo si Jackson, nakatingin sa papalayong bangka, ang mukha ay hindi mabasa mula sa malayo, pero ramdam ni Lena ang bigat ng kanyang paglisan. Tinalikuran niya ito, tinalikuran ng isla, tinalikuran ng buhay na ipinataw sa kanya. Ang tanging dala niya ay ang durog niyang puso at ang mapait na linaw ng katotohanan. Ang biyahe palayo sa Isla de Aurora ay parang isang mahabang panaginip o mas tamang sabihin, isang bangungot na pinilit niyang takasan. Pagdating niya sa Maynila, agad siyang dumiretso sa bahay ng kanyang pinsan na si Clara sa Barangay Mabini, isang simpleng komunidad na malayong-malayo sa karangyaan at kasinungalingan ng mundo ng mga Devilla. Si Clara, na kasing edad niya at matagal na niyang hindi nakikita, ay nagulat sa biglaan niyang pagdating, lalo na nang makita ang itsura niyang gusot, mugto ang mga mata, at walang ibang dala kundi ang maliit na bag na naglalaman lang ng ilang pirasong damit at ang durog niyang puso. Hindi na nagtanong si Clara ng maraming detalye, niyakap lang siya nito ng mahigpit, isang yakap na nagsasabing naiintindihan nito, kahit hindi pa alam ang buong kwento. Dito ka muna, Lena. Walang problema, sabi ni Clara, hinahaplos ang likod niya. Magpahinga ka muna. Ang bahay ni Clara ay maliit lang, bahagi ng isang compound kung saan nakatira rin ang iba pa nilang kamag-anak. Simple ang buhay dito, maingay ang umaga dahil sa mga nagtitinda at dumadaang jeepney, masikip ang eskinita,
pero may init at pagmamalasakit sa pagitan ng mga tao na hindi nakita ni Lena sa mansyon ng mga De Villa o sa malamig na rest house sa isla. Dito, walang nagmamatsyag sa bawat kilos niya, walang nag-aabang sa kanyang pagkakamali. Malaya siya, pero kasabay ng kalayaan ay ang bigat ng kalungkutan at ang sakit ng katotohanang baon niya. Sa mga unang araw, nagkulong lang si Lena sa maliit na kwartong ipinahiram sa kanya ni Clara. Umiiyak siya hanggang sa maubos ang luha, natutulog ng mahimbing dahil sa pagod, at ginigising ng parehong sakit at galit. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang pag-uusap na narinig niya sa library, ang mukha ni Lola Flor, ang pagkumpirma sa katauhan ni Jameson, at ang pagtatapat ni Jackson. Minahal na kita, Lena. Totoo yun. Ang mga salitang iyon ni Jackson. Bakit yun ang mas tumatatak sa isip niya kaysa sa mismong katotohanan tungkol kay Jameson? Bakit mas masakit isipin na baka nagsisinungaling din si Jackson tungkol doon, kaysa sa mismong panlolokong ginawa ng buong pamilya De Villa? Sinubukan niyang tulungan si Clara sa maliit nitong carinderia sa tapat ng bahay para malibang. Naghihiwa siya ng gulay, naghuhugas ng pinggan, nagsisilbi sa mga kumakain. Ang mga simpleng gawain ay nakatulong para pansamantalang makalimutan niya ang gulo, pero sa gabi, kapag mag-isa na lang siya ulit, bumabalik ang lahat. Ang galit kay Jameson, ang pagkasuklam kay Lola Flor, ang awa sa sarili, at ang hindi maipaliwanag na pangungulila. Kanino? Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa sa carinderia, narinig niya ang pagrereklamo ng Tito Boy niya, ang ama ni Clara. Nasiraan ang luma nilang jeepney, ang nag-iisang sasakyan na ginagamit nila para sa pamamalengke ng mga sangkap at minsan ay ipinapasoda rin para sa dagdag kita. Malaking problema ito para sa kanilang kabuhayan. Nako, mukhang malaki ang sira nito, boy, sabi ng isang kapitbahay na sumubok tumulong. Kailangan na yata dalhin sa mekaniko yan, pero alam mo naman, mahal maningil doon. Napabuntong hininga si Tito Boy, halata ang pag-aalala sa mukha. Si Lena, nakaramdam ng awa. Gusto niyang tumulong, pero ano naman ang maitutulong niya? Wala siyang alam sa makina. Kinagabihan, pagod na mula sa maghapong pagtitinda, napansin ni Lena na bukas pa ang ilaw sa garahe kung saan nakaparada ang nasirang jeepney. Akala niya ay si Tito Boy pa rin iyon, pero nang sumilip siya, ibang tao ang nakita niya. Isang lalaki, nakatalikod, nakayuko sa makina ng jeep, suot ang simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon. Pamilyar ang tindig nito, ang lapad ng balikat, ang paraan ng pagkilos. Dahan-dahan siyang lumapit, kinakabahan. Nang bahagyang lumingon ang lalaki para kumuha ng gamit, napasinghap si Lena. Si Jackson. Nakasuot ito ng baseball cap, bahagyang nakatago ang mukha, pero sigurado siyang si Jackson iyon. May mga mantsa ng grasa sa braso at damit nito. Seryoso itong nakatutok sa ginagawa, tila sanay na sanay sa pag-aayos ng makina, isang bagay na hindi niya kailanman inakala tungkol dito. Natigilan si Lena. Anong ginagawa ni Jackson dito? Paano niya nalaman na narito siya? At bakit niya inaayos ang jeep ng Tito Boy niya? Akmang tatawagin niya ito, pero pinigilan niya ang sarili. Bumalik sa alaala niya ang sakit, ang galit, ang pagtakas niya. Hindi pa siya handang harapin ito. Pero hindi rin niya maalis ang tingin dito. Pinanood niya ito mula sa medyo madilim na bahagi ng garahe. Ang bawat kilos nito, ang bawat paghigpit ng tornilyo, ang bawat pagpunas ng pawis sa noo, lahat ay tila ginagawa nito ng may dedikasyon. Maya-maya pa, lumabas si Tito Boy mula sa bahay, may dalang isang basong tubig. Oh, iho, heto muna, alok nito kay Jackson. Salamat po, sagot ni Jackson, kinuha ang tubig at sandaling uminom. Ito ang unang beses na narinig ulit ni Lena ang boses nito mula nang tumakas siya. May kakaibang epekto yun sa kanya, isang pamilyar na tunog na hindi niya namalayang hinahanap-hanap pala niya. Pasensya ka na sa abala, iho, ha? Sabi ni Tito Boy. Malaking tulong talaga itong ginagawa mo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kanina ka pa dyan, hindi ka pa kumakain. Okay lang po yun, sabi ni Jackson, ibinalik ang baso. Malapit na rin naman po itong matapos. Ibinalik nito ang atensyon sa makina.
Hindi alam ni Tito Boy kung sino si Jackson. Marahil nagpakilala ito bilang isang kaibigan o malayong kamag-anak, o baka isang nagmamagandang loob lang. Pero si Lena, alam niya lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ni Lena sa Barangay Mabini ay nagkaroon ng bagong ritmo. Ang tulong niya sa karinderya ni Clara, ang pakikisama sa mga kapitbahay, ang simpleng pamumuhay na malayo sa gulo lahat ay unti-unting naghilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Hindi pa rin niya lubusang nakakalimutan ang sakit at pagtataksil, pero ang galit ay napalitan na ng pagtanggap, at ang pagkalito ay unti-unting nagiging linaw. Ang mga lihim na pagtulong ni Jackson ang pag-aayos ng jeep, ang paminsan-minsang pad-alang grocery na hindi nito ipinaalam na galing sa kanya, pero alam ni Lena, ang mga pagkakataong alam niyang nasa malapit lang ito pero hindi nagpapakita lahat iyon ay tumimo sa puso niya. Hindi ito ang mapilit na pagsuyo ni Jameson, kundi isang tahimik na pagpapatunay ng pagsisisi at pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, naintindihan na ni Lena, hindi si Jameson ang hinahanap ng puso niya, kahit ito pa ang unang minahal niya. Ang kulang sa mga kilos ni Jameson noon ay ang sinseridad na nakikita niya ngayon sa mga tahimik na gawa ni Jackson. Ang lalaking hindi niya pinili, ang lalaking ipinataw lang sa kanya, ang siyang dahan-daang umukit ng puwang sa puso niyang minsan ng naduraj. Ngunit may isa pang hindi inaasahang pagbabago ang dumating sa buhay ni Lena. Ilang linggo na siyang nakakaramdam ng kakaiba, madalas na pagkahilo sa umaga, pagiging maislan sa pangamoy, at ang hindi maipaliwanag na pagod. Sa pagudyok ni Clara, nagpasya siyang magpatingin sa isang maliit na klinika sa kabilang kanto. Ang resulta, positibo. Buntis siya. Napatulala si Lena habang hawak ang resulta ng pregnancy test. Halo-halong emosyon ang bumalat sa kanya, takot, gulat, pangamba, at isang munting kislap ng, saya. Hindi niya masabi. Isang buhay ang nabubuo sa loob niya, isang buhay na bunga ng isang gabing puno ng pagtatalo, hinanakit, at isang hindi mapigil ang damdamin sa ilalim ng ulan. Bunga ng isang pagkakamali, o bunga ng isang pag-ibig na nagsisimula pa lang niyang kilalanin. Anak nila ni Jackson. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Jackson. Hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin ulit ito ng tuluyan. Ang pagbubuntis na ito ang pinakamatibay na bigkis sa kanilang dalawa, isang bigkis na hindi na niya matatakasan pa, kahit gugustuhin man niya. Pero gusto pa ba niyang tumakas? Ang mga nakaraang buwan ng tahimik na pagmamasid at pagtulong ni Jackson ay nagtanim ng bagong binhi sa puso niya, ang binhi ng pag-asa at pangalawang pagkakataon. Isang linggo ng hapon, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa compound nila Clara para sa kaarawan ng isa nilang tiyahin. Gaya ng dati, maingay, masaya, puno ng tawanan at kwentuhan. Tumutulong si Lena sa pag-aabot ng pagkain, pilit na itinatago ang balita ng kanyang pagbubuntis at ang namumuong kaba sa dibdib. Hindi pa niya nasasabi kahit kay Clara. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, may isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng compound. Bumabaw mula roon si Jackson. Hindi na ito nakasuot ng baseball cap na pantago. Malinis ang suot nitong polo shirt at pantalon, pero may dala itong simpleng paper bag, hindi magarbo, hindi engrandi. Nagtama ang mga mata nila ni Lena mula sa magkabilang dulo ng maliit na hardin. Huminto ang mundo ni Lena. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Naglakad si Jackson papalapit sa kanya, ang mga mata nito ay hindi bumibitiw sa kanya, puno ng emosyong hindi niya mabasa, kaba, pag-asa, takot sa rejection. Lena, bati nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi makapagsalita si Lena. Tumango lang siya bilang tugon. Ang ibang mga kamag-anak nila, na napansin ang pagdating ni Jackson, na kilala lang nila bilang ang tumulong kay Boy sa jeep, ay nagpatuloy lang sa kanilang ginagawa, marahil ay inakalang isa lang itong ordinaryong bisita. Para sa'yo, sabi ni Jackson, iniabot ang paper bag. Ang mga kamay nito ay bahagya ring nanginginig. Nag-aalangan man ay kinuha yun ni Lena. Ano kaya ito? Isang formal na regalo? O isang poem? Dahan-dahan niyang binuksan ang paper bag. Sa loob, may isang maliit na kahon. Binuksan niya ang kahon. Napatakip siya sa bibig sa nakita.
Isang maliit na larwang kahoy, isang kabayo na may gulong, simple pero maganda ang pagkakagawa. Isang larwang pangsanggol. Nag-angat siya ng tingin kay Jackson, puno ng pagtataka at pagkalito ang mga mata. Alam ba nito? Paano? Umiling si Jackson, tila nabasa ang tanong sa mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit yan, paliwanag nito, nauutal. Nakita ko lang sa isang tindahan kanina. Naalala ko yung mga bata sa isla. Naisip ko lang, na baka, simbolo ng bagong simula. Tumingin ito sa kanya ng diretso, ang mga mata ay puno ng sinseridad at pagsusumamo. Lena, alam kong marami akong pagkakamali. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong subukang itama ang lahat. Gusto kong magsimula ulit, kahit sa pinakamababa. Kahit bilang kaibigan lang muna. Nakatitig lang si Lena sa larwang kahoy, pagkatapos ay kay Jackson. Hindi nito alam. Nagkataon lang ang regalo nito, isang hindi sinasadyang simbolo na tumama mismo sa sikretong itinatago niya. Ngunit ang sinseridad sa mga mata nito, ang pagpapakumbaba sa boses nito, ang kahandaan nitong magsimula ulit kahit sa pinakamababa, lahat iyon ay tumagos sa puso niya. Dahan-dahan, inilapag ni Lena ang kahon sa mesang nasa tabi niya. Hinawakan niya ang sariling tiyan, isang kilos na hindi niya namamalayan ngunit puno ng kahulugan. Tumingin siya kay Jackson, at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng galit o pagkasuklam sa mga mata niya, kundi pagtanggap at isang desisyon na matagal nang nabubuo sa loob niya. Jackson, mahina niyang sabi, sapat lang para marinig nito. Nakita niya ang paglunok nito, ang paghahanda sa anumang sasabihin niya. Huminga siya ng malalim. May kailangan kang malaman. Dinala niya si Jackson sa isang mas tahimik na sulok ng hardin, malayo sa ingay ng salo-salo. Doon, sa ilalim ng isang maliit na puno ng mangga, sinabi niya ang lahat. Ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ang anak nila. Nakita ni Lena ang pagbabago sa mukha ni Jackson mula sa pagkalito, patungo sa hindi makapaniwalang gulat, at pagkatapos ay sa isang emosyong hindi mapantayan, isang halo ng labis na saya, pag-aalala, at pagkamangha. Napatingin ito sa tiyan ni Lena, pagkatapos ay sa mga mata niya, na para bang tinatanong kung totoo ba ang lahat. Tumango si Lena, may mga luha na namumuo sa gilid ng kanyang mga mata, mga luha hindi na ng sakit, kundi ng kaluwagan at pag-asa. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, dahan-daang lumuhad si Jackson sa harap ni Lena. Hindi para magmakaawa, kundi para maging kapantay ng kanyang tiyan. Nag-aalangan, nagtanong ito gamit ang mga mata kung pwede ba. Tumango ulit si Lena. At sa unang pagkakataon, marahan at magalang na hinawakan ni Jackson ang tiyan ni Lena. Ramdam ni Lena ang bahagyang panginginig sa kamay nito. Napapikit si Jackson, dinadama ang himala sa ilalim ng kanyang palad. Isang anak. Ang anak nila. Isang buhay na simbolo ng kanilang mga pagkakamali, ngunit simbolo rin ng isang pag-ibig na ipinaglaban ng tadhana. Pag-angat ng tingin ni Jackson, puno na ng luha ang mga mata nito, pero may ngiti sa kanyang labi, isang ngiting totoo, puno ng pasasalamat at pagmamahal na hindi na nito kailangang itago pa. Salamat, Lena, halos pabulong nitong sabi. Salamat. Tumayo ito at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Lena. Pinunasan nito ang mga luha niya gamit ang hinlalaki. Nagkatitigan sila, ang lahat ng sakit, pagdududa, at hinanakit ng nakaraan ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ang natira na lang ay ang pangunawa, ang pagpapatawad, at ang pangako ng hinaharap. Sa gitna ng lahat ng pagkakamali, nagsimulang magsalita si Lena. Ang boses ay matatag na ngayon, puno ng desisyon na nagmula sa puso niyang buo na ulit. Tinitigan niya si Jackson sa mata. Ikaw pa rin ang gusto kong simulan. Ang mga salitang iyon ang tila matagal nang hinihintay ni Jackson. Hindi na ito nagsalita pa. Dahan-dahan itong inilapit ang mukha sa kanya at marahang idinampi ang mga labi nito sa kanyang noo. Isang halik na puno ng respeto, pangako, at pagmamahal. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng sakit at nagbubukas sa panibagong yugto ng kanilang buhay, isang yugto na hindi perpekto, may mga bakas pa rin ng pagkakamali, pero isang yugto na haharapin nila ng magkasama,
dala ang pag-asang hatid ng anak ng kanilang pag-ibig. Hinawakan ni Jackson ang kamay ni Lena, at sabay silang tumingin sa maliit na larwang kabayong kahoy na nasa ibabaw ng mesa, ang hindi sinasadyang regalo na naging simbolo ng kanilang bagong simula. Sa gitna ng ingay at saya ng simpleng salo-salo sa Barangay Mabini, natagpuan ni Lena at Jackson ang kanilang sariling tahimik na kaligayahan, handa nang harapin ang bukas, ng magkasama.